Miss. Miss. Bulag kang tanga. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ay ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa lungsod. Sa tingin mo ba talaga, natatakasan niya ang ilang piso? Ricardo Valenzuela, lumabas ka riyan. Tagapangulo. Anak. Sorpresa. Hindi mo inaasahan yon, di ba? Tumigil ka sa pagtawa. Sinabi ko sa'yo na wag mo akong sundan ng palagi. Bakit mo ba ako sinundan? Nandito lang ako para dalhan ka ng cellphone mo. Ano bang magagawa ko kung ang aking pinakamamahal na anak ay sobrang makakalimutin? Paano hindi mag-aalala ang matandang ito sa'yo? Bakit hindi ka nalang umuwi para tumira kasama ko? Hindi. Nakatira ako sa apartment na pinagsasamahan para sa klase, sa paghahanda, para sa grad school, para magkaroon ng magandang kapaligiran sa pag-aaral. Tsaka, nakakilala na ako ng kaibigan na hindi alam kung sino ako talaga. Kailangan ninyong umalis ngayon. Kung makita kayo ng kaibigan ko, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Sige. Naiintindihan ko. Sa pagtira ng mag-isa, huwag kang magtitipid sa sarili mo, ha? Nakuha ko na para sa'yo ang lahat ng pang-araw-araw na kailangan mo, at ilang damit at bag. Kung kailangan mo pa ng iba, sabihin mo lang sa tatay mo. Alam ko? Sasunduin kita mamayang gabi. Anibersaryo ng kamatayan ng nanay mo ngayon. Sasamahan natin siya. Anak, kumain ka sa tamang oras. Huwag kang magpapagod ng sobra. Alam ko. Balik-balik kayo. Ang bill sa kuryente ngayong buwan ay buong 20 piso na mas mataas kaysa noong nakaraang buwan. Siguro dahil kay Bella, hindi niya kailanman pinapatay ang mga appliances. Nagpapabayad tayong lahat ng dagdag. Tama, mula nang lumipat si Bella, ang bill sa kuryente ay tumataas ng tumataas. Huwag isiping ang hindi pagsagot sa kanyang telepono ay makakaligtas siya. Kailangan niyang magbayad para dito. Kayong dalawa ang nagpapatakbo ng aircon buong araw para sa inyong mga live stream. Paano ninyo masisisi si Bella? Ano ang nangyayari? Bakit hindi ka sumasagot sa telepono mo? Dahil sa'yo, ang bill ngayong buwan ay buong 20 piso na mas mataas. Ikaw ang dapat magbayad nito. Ikaw dapat ang magbabayad nito. Bakit si Bella ang magbabayad? Kung may magbabayad man, dapat tayong lahat, hati-hati tayo sa bayarin. Sige. Nakalimutan ko ang cellphone ko nang lumabas ako, kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Ako na ang sasagot sa 20 piso. At naipadala ko na sa iyo. Ikaw dapat ang nagbayad noong una pa lang. Natanggap ko na ang bayad. Bella, habang mas nagpapakabait ka, lalo ka nilang aapakan. Ayos lang. Magkakasama naman tayong nakatira para maghanda para sa grad school. Huwag nating sirain ang katahimikan dahil sa maliit na bagay. Dapat mag-focus tayo sa pag-aaral para sa mga exam. Isa ka lang namang mahirap na estudyante. Saan mo nakuha ang pera para sa mga damit na ito? At mga design na brand pa. Hindi naman ito mga peking produkto, ano? Wendy, maganda. mukhang maganda. Hindi ba sabi mo peki ang mga damit ni Bella? Bakit ka nagpo-post kasama nito? Ana, ano ba ang sinisigaw mo? Magkakasama naman tayong nakatira. Ano naman ang masama kung ipahiram ko sa kanya ang damit? Kailangan ba ganyan kakakuripot? Oh, kalimutan mo na, Ana. Damit lang naman ito. At kung nagugustuhan niya, hayaan mo siyang subukan. Ana, dapat kang matuto kay Bella. Tingnan mo kung gaano siya kabukas palad. Hindi tulad mo, na magtatanim ng galit ng isang linggo kapag may kumain ng isa mong cookie. Bella, hindi mo sila kilala, at habang mas mabait ka sa kanila, lalo ka nilang bubuliyin. Oh, huwag kang magalit. Oo nga pala. May regalo ako para sa iyo. Isang limited edition na lipstick para lang sa iyo. Nagustuhan mo ba? Oo, basta galing sa iyo, magugustuhan ko ito. Nagustuhan ko ang lipstick na ito.
Ang lipstick na ito, akin na ito. Si Ana ay isang probinsyana mula sa liblib na lugar. Kung ibibigay mo ito sa kanya ay sayang lang. Wendy, ibinigay ito sa akin ni Bella. Wala kang karapatang kunin ito. Ana, probinsyana ka na nga, hindi ka pa marunong mag-makeup. Sayang lang sa'yo ang lipstick na ito. Dapat kay Wendy na lang ito. Mas bagay ang kulay na ito kapag bold. Bella, isipin mo na lang libreng aral ito sa pagpili. Kaya ang lipstick na ito ay regalo na sa akin ngayon. Huwag mo na lang siyang pansinin, Ana. Bibilhan kita ng mas maganda pa sa ibang araw. Nakikita mo? Yan ang tinatawag kong may klase. Hindi tulad ng iba na walang taste. Chantal ito! Ang bagong limited edition bag nila. Bella, peke rin ba ang bag na ito? Ang ibig kong sabihin, Tingnan mo, hindi ko sinasadyang maging masakit, pero bilang isang estudyante, hindi dapat ganyan ka-obsessed sa mga brand. Kung ako, isang sosyalera, ang magsabi sa'yo, nakakahiya talaga para sa'yo. May QR code sa loob ng mga bag na ito. Alam mo, i-scan na lang natin para malaman kung tunay. Bella, magpapasalamat sana ako sa'yo dahil ang bait mo. Pero peke pala talaga ang bag. Mukhang ngayon, may gustong magpanggap na mayaman. Tunay ang bag. Ang kwota sa pagbili ng bag na ito ay 10,000 piso. Bella, kung napakayaman mo, bakit nandito ka pa rin sa apartment na pinagsasamahan natin? Maliban na lang kung may matandang manyak na nagpapaalaga sa'yo? Huwag mo nang sabihin na sinusustentuhan ka ng matandang manyak. bahala na. Sa wakas nakahanap ako ng lugar para itago ang pagkatao ko at makapag-aral ng tahimik. Wala nang kailangang makipagtalo sa mga katulad niya. Nagkukunwari lang ako. Ayun, tama nga ang hinala ko. Kaya totoo nga, sinusustentuhan ka ng matandang manyak. Kaya pala, lagi kong iniisip kung paano nakakabili ang isang mahirap na estudyante na tulad mo ng mga mamahaling gamit na yan. Kaya hindi ka pala nag-aaral para sa grad school para abutin ang pangarap mo, kundi para pagbigyan ng kakaibang pangangailangan ng matanda. Ay, narinig ko na to. May mga matatandang hakluban, nahilig sa mga kolehiyala. At alam mo ba, kapag mas mataas ang degree, mas mahal ang bayad. Bella, kaya habang ang iba'y nag-aaral, para sa ikabubuti, ikaw naman ay nag-aaral. Para mapasaya ang isang matanda. At tingnan mo ito, ang bag na Chantel na ito ay limitadong edisyon din. Talagang pinagmamalaki ka ng matandang yon. Siguro todo kayod ka kapag pinaglilingkuran mo siya. Siyempre naman, alam mo ang kasabihan, mahalin ang ginagawa mo. Bella, baka sakaling pagkatapos mo ng grad school ay maging reyna ka na ng red light district. Wendy, Cristel, nagnanakaw kayo ng gamit ng iba, ngayon naman ay nagmamagaling kayo. Tumahimik ka. Kung makikialam ka pa, bubunutin ko ang bibig mo. Wala ka namang plano ngayong gabi. Samantala, ako ay lalabas para makipagtipan kasama ang aking kasintahan. Bagay na bagay ang bag na ito sa suot ko. Ang kasintahan ng aming Wendy ay ang katulong ng tagapangulo ng Grupo Valenzuela. Ang pagpapahiram ng bag mo kay Wendy ay karangalan para sa'yo. Narinig mo yon. Ang kasintahan ko ay ang katulong ng tagapangulo sa Grupo Valenzuela. Ang paghingi ng hiram ng damit mo ay pabor na sa'yo. Nahiram mo na sa akin ang mga damit. Ano pa ba ang isang bag? Hindi ka naman magiging kuripot ngayon, di ba? boyfriend ba niya si Assistant Reyes? Huwag mo nang isipin. Tutulungan ko si Assistant Reyes. Kung gusto mo, sayo na. Sige, salamat. May mga gamit pa sa loob ng bag ko. Bella, yang si Wendy, ang kapal talaga ng mukha. Habang mas mabait ka sa kanya, lalo kanyang aabusuhin. Sinusuot mga damit mo, ginagamit bag mo, tapos ang lakas pa ng loob niyang magkalat ng chismis na nakikipagtali ka sa matandang manyak. Pupuntahan ko siya ngayon din para sabihin ang lahat. Ana, hayaan mo na. Wala namang halaga yon. Mga pampaganda lang. Huwag nating hayaang istorbohin tayo niya sa pag-aaral. Pumunta na lang tayo sa study room. Nanay, ngayon ang anibersaryo ng kamatayan mo. 15 taon na. Miss na miss kita. Anak, bumaba ka. Nasa baba si tatay. Oh. Ang huli na.
Anong ginagawa ni Bella dito sa labas? Pangit na sisiw. Halika, yakapin mo ang tatay mo. Tatay, sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumupunta sa apartment ko. Bakit hindi ka makinig? Alam ko. Patanjin nga sa'yo. Tumaba ka ba? Okay lang ako. Bella, kaya pala lumalabas ka ng ganito kaaga, para magputa. Ngayon, ipaliwanag mo nga ito. Kaya pala gabi ka na nakatakas. Nagpuputa ka. Kinuha ko lang ang makeup mo para mabayaran ang interes ng utang ko sa loan shark. Iniisip ko pa kung paano sasabihin sa'yo. Mukhang hindi na ngayon. Saan ka pupunta? Ganda. Kailan mo babayaran ang utang mo sa loan shark? Draco, Plano kong lokohin ang katulong ng tagapangulo ng Grupo Valenzuela. si Ginoong Reyes, para pakasalan niya ako. Kapag nagkasundo na kami, babayaran kita agad. Ilang beses na namin narinig yan. Akala mo ba tanga kami? Sige, hindi mo kailangang magbayad ngayon. Pero pwede mong gamitin ang katawan mo para bayaran ang interes ngayong araw. Hindi ako nagsisinungaling. Ang bag at mga damit na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Binili lahat ito para sa akin ni Gabriel. Kung hindi niya ako mahal, bakit niya bibilhan ako ng mga ganito kamahal? Hoy, nakita ko na yung bag na yan dati. Tunay yan. Gusto ko rin ng ganyan. Kung gusto ng babae ko, kukunin namin yung bag bilang interes. Ikaw. Pero, Bag yan ni Bella. Kapag nawala yan, siguradong hahabulin niya ako. At kung malaman ni Ginoong Reyes. Draco, hindi ko talaga maibibigay sa'yo ang bag na ito. Tunay lahat ang makeup na ito. Kunin mo muna bilang interes. tara na. Bella, kaya pala may nagpapaalaga sa'yo. Dahil ganyan ang trabaho mo. May mga ganyan ka sigurong itinatago sa bag mo, di ba? Madilim na madilim kagabi. Hindi makuhanan ng malinaw ang mukha ng matandang manyak. Buong gabi mong pinagsilbihan ang matandang manyak na yon. Siyempre naman, isasakay ka niya pa uwi, di ba? Kailangan natin siyang mahuli ngayong araw. Ngayon, tuluyan na nating papahamakin siya. Paano ito nangyari? Si Gabriel Reyes ang nag-uwi sa kanya? At binili niya ang lahat ng gamit na ito para sa kanya. Bella, hindi ba sapat para sa'yo ang mangakit ng matatandang lalaki? Ngayon, ang lalaki ko naman ang pinagtripan mo? Hinuhukay mo ang sarili mong libingan? Wendy, nababaliw ka ba? Mabait pa nga ako? Tubig lang ang ibinuhos ko sa'yo. Kakagaling mo lang sa matandang manyak? Nasa kama na ni Gabriel? Sipag mo talaga. Noon, nanghingi ako kay Gabriel Reyes ng bag na nagkakahalaga ng 20,000 dolyar at talagang tumanggi siyang bilhin iyon para sa akin. At ngayon, ginagastos niya ang lahat ng pera niya sa isang ganda na tulad mo? Wendy, bantayan mo ang iyong pananalita. Walang kinalaman ng mga bagay na ito kay Ginoong Reyes. Ako mismo ang bumili ng lahat ng ito. Ikaw mismo ang bumili. Nakuha ka ni Wendy sa video, habang sumasakay sa kotse ng matandang manyak kagabi. Hanggang kailan mo itatago ang kasinungalingang ito? Anong video? Bella, sabi ni Wendy, sinusustentuhan ka ng isang matandang manyak. Ito ang video ng pagyakap mo sa kanya. Ang lalaking iyon ay ang tatay ko. Sinusundo lang niya ako kahapon. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ang tatay mo ay may mamahaling kotse? Kung tatay mo siya, bakit kanya papatirahin sa sirang apartment na ito? Mag-isip ka naman, bago ka magsinungaling. Tatay, ang tawag mo sa matandang manyak na yon. Seryoso ka talaga sa role mo, ha? Akala mo talaga mayaman kang tagapagmana. Isang ganda, nakipagtalik sa dalawang lalaki sa isang gabi, tapos nagpapanggap na inosenteng bulaklak sa araw. Wala ka bang hiya? Nandidiri kami. Pero ang napili mo pa ay ang maling target. Ang nobyo ni Wendy.
Patay ka. Akala mo ba isang maliit na video ay sapat para sirain ako? Ayaw mo pa ring aminin, ha? Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ito ang bag na hiniram ko sa'yo kahapon. Kung hindi ka nagpuputa, paano napunta ang mga gamit na ito sa bag mo? Ano to? Punong-puno naman ng pampaganda ang bag ko. Bella, huwag kang magpanggap. Ano ang nilagay mo sa sarili mong bag? Hindi mo ba alam? Siguro. Ginamit mo ang mga laruan na ito para akitin ang nobyo ni Wendy. Ganda? Si, Kung inaakusahan mo akong nanliligaw kay Ginoong Reyes, tatawagan ko siya ngayon din. Hayaan mo siyang magpaliwanag kung ano ang relasyon namin. hindi ko pa naiengganyo si Ginoong Reyes na maging akin. Hindi ko pwedeng hayaan na siya ang unang mag-akusa sa akin. Kailangan kong mapanghawakan na siya ay isang napakagandang babae, bilang ebidensya. Binibining Bella. Naku, nasa panganib si Binibining Bella. Hanapin agad ang lokasyon ni Binibining Bella. Bilisan nyo. Wendy, ang kapal ng mukha mong basagin ang cellphone ko. Anong kapal ng mukha? Dahil ganda ka, isang napakagandang ganda. Wala ka sa bahay kagabi. Naisip kong tingnan ang maleta mo para kumuha ng ilang damit na bagay sa akin. Pero pagkatapos kong maghanap, lahat ay binili gamit ang pera ng nobyo ko. Wendy, ang kapal ng mukha mong galawin ang gamit ko. Wendy, nasaan ang litrato ko? Yung litrato ba? Sabi nila medyo plain ang salamin sa CR, kaya doon ko inilagay, para pangontra sa masamang espiritu. Tulad ng sabi nila, kung ano ang ina, siya rin ang anak. Kabit ka. Malamang, kabit din ang nanay mo. Wendy, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang litratong ito. Anong meron? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Patay na ang nanay mo, di ba? Maaga namatay, ano? Siguro isa siyang kabit. Ang karma ay bruha. Papatayin kita! Maliit na puta. Hinahampas mo ako? Huwag! Ito ang huling litrato ng nanay ko. Pakiusap. Ibalik mo lang. Gusto mo? Lumuhod ka. Punitin mo ang bag mo at lahat ng damit mo. Ako, si Wendy, kung hindi ko makuha, hindi mo rin makukuha. Ikaw. Anong problema? Ayaw mo na? Puputulin ko ito ngayon din. Huwag! Ha? Si. Ayos. Ibalik mo lang sa akin ang litrato. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Talaga? Lumuhod ka. Tumahol kang parang aso habang pinupunit mo ang mga yan. Sumigaw ka ng 3 beses. Isa akong maliit na putang gold digger. Kayong mga tao. Sobra na ang ginagawa ninyo. Ana, Tinutulungan mo siya? Puputulin ko ito ngayon din. Huwag. Anong tinitingnan-tingnan mo? Tumawal ka na, ngayon din. siya. Ako ay Tuloy lang. isang maliit na putang gold digger. Lakasan mo. Hindi kita marinig. Ako ay isang maliit na putang gold digger. Isesend ko ang videong ito sa mismong sandaling ito kay Ginoong Reyes. At ang video ng pagpasok mo sa kotse ng matandang yon kahapon, sisiguraduhin kong makikita ni Ginoong Reyes kung gaano ka talaga kamalandi. Tingnan natin kung paano mo susubukang akitin si Ginoong Reyes pagkatapos nito. Lakasan mo! Nasaan ang tahol? Wendy, ikaw pala ang nangaapi sa tagapagmana.
Naghahanap ka talaga ng gulo. Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Ang lakas ng loob mong hamakin ang tagapagmana. Gusto mo talagang mamatay. Mas malakas! Aso! Tumahol ng mas malakas! Av, Tuloy mo lang! ako ang nag-iisang reyna ng kagandahan. Ngayon, maibabalik mo na ba ang litrato ng nanay ko? Dahil ang bait-bait mo namang babae, syempre ibabalik ko. Gusto mo ang litrato ng nanay mo? Magtulog ka na lang. Papatayin kita! Papatayin talaga kita. Huwag kayong nakatayo lang dyan. Tulungan ninyo ako. Una, ninakaw mo ang lalaki ko. Ngayon, papatayin mo ako? Ngayong araw na ito, tapos ka na. Wendy, ang tatay ko ang tagapangulo ng Grupo Valenzuela, Gabriel Reyes. Assistant lang si Gabriel Reyes. Anong lakas ng loob mong tratuhin ako? Nang ganito? Ang pangarap mong umangat sa lipunan ay dito na magtatapos. Mamamatay ka na nang babanta ka pa sa akin? Wendy, anong ginagawa mo? Anong problema, Gabriel? Naaawa ka sa kanya? Ako ang tunay mong nobya. Binigyan mo ang isang kabit ng napakaraming mamahaling gamit. Ngayon, sa harap mo, ilalagay ko siya sa lugar niya. Sisiguraduhin kong malaman niya na ang lalaki ni Wendy ay hindi pwedeng hawakan ng maliit na putang yan. Aga, Aires. Gabriel, ako lang ang kasintahan mo. Anong karapatan mong saktan ako dahil lang sa isang babae? Ngayon, panonoorin mo akong tapusin siya. Wendy, tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang sinuntok mo? Isang babaeng umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng pagtulog. Hindi lang suntok, kahit patayin ko siya, karapat-dapat lang yon sa kanya. Paumanhin, binibining Valenzuela. Hindi ko alam na ganito pala si Wendy. Hihiwalayan ko na siya ngayon din. At saka, lahat ng nambuli sa'yo ngayon hindi makakalusot. Gabriel, hihiwalayan mo talaga ako dahil sa babaeng to? Akala mo ba talagang mayamang tagapagmana siya? Sa tagal nating magkasama, wala kang naging magandang salita sa akin. Pero ngayon, sobrang sipsip mo sa kanya. May ginto ba sa pagitan ng mga hita niya? Kaya ganyan ka kagsipsip? Gabriel, lalaki ka pa ba? Assistant Reyes. Itong si Bella ay isang walang hiya lang na ganda. Ang tunay na tagapagmana, hindi titira kasama namin sa isang kabeta. Hindi ako naniniwalang, hihiwalayan mo talaga si Wendy. Magpalamang ka lang ng kaunti kay Wendy. Tiyak na bibigyan ka niya ng paraan. Gabriel, mag-sorry ka sa akin ngayon din. Baliin mo ang mga binti niya. Baka sakaling patawarin kita. Kaninong mga binti ang gusto mong baliin ko? Siyempre, sa kanya. Sa tingin ko, ang mga binti mo ang dapat baliin. Assistant Reyes. Umurong na si Wendy. Sinabi ko sa'yo na baliin mo ang mga binti niya. Bakit sinusuway mo pa rin si Wendy? Huwag mong sabihin na talagang nahuhulog ka na sa babaeng ito. Gabriel, kahit baliin mo ang mga binti niya ngayon din, hindi kita patatawarin. Maliban na lang kung papaluhurin mo siya at magmakaawa ng tawad hanggang sa dumugo ang ulo niya. Assistant Reyes, gawin mo lang ang sinasabi ni Wendy. Si Bella na ito ay isang gold digger na kahit kanino makikipagtalik basta may pera. Ikaw at si Wendy ang tunay. Sinasabi mong tunay kami ni Wendy, tapos gusto mong ibaba ko ang tagapagmana? Bella, tama ba? Oo, Ginoong Reyes. Tingnan mo ito. Ito kahapon, bago siya pumunta sa'yo, sumakay siya sa kotse ng isa pang matanda. Walang hiya talaga siya pagdating sa pera. At ang kapal ng mukha niyang sabihin, na tatay niya ang matandang iyon. Nakikita mo ba yan, Bella, nang makita ka ni Ginoong Reyes, na sumasakay sa kotse ng matandang iyon? Nanginginig siya sa galit, isang kabit na tulad mo, isang maruming babae na tulad mo. Karapat dapat kang mailantad online, at mapuot ng lahat. Gusto mong umangat sa buhay sa pamamagitan ng mga lalaki. Ha? Baka sa susunod mong buhay. Ikaw ba ang nag-record ng video na ito? Siyempre hindi. Si Wendy ang kumuha. Ngayon nakikita mo na kung anong klaseng. Sino ka ba para mag-lecture sa akin? Alam mo ba kung sino ang lalaki sa video na iyon? Ginoong Reyes, nababaliw ka ba?
Dahil lang sumakay ang isang kabit sa kotse ng isang matandang manyak? Sinira mo ang cellphone ng kaibigan ko? At nangahas ka pang manuntok sa akin? Kung ang tapang mo, bakit hindi mo sampalin ang babaeng iyon, Bella? Assistant Reyes, ininsulto ako ni Wendy dahil sa video na ito. Galit din siya tungkol sa nangyari kaninang umaga nang ihatid mo ako pabalik sa dormitoryo. Nagdududa siyang ginagatasan kita. Ginutay-gutay niya ang lahat ng mga bag at damit na ito. Ikaw ang sumira sa mga damit at bag na ito. Tama, kung maglalakas loob siyang gumastos ng pera ng lalaki ko, kahit sirain ko pa ang lahat ng ito, wala siyang makukuhang kahit piso. Bawat sentimo mo ay akin. Akala mo ba binili ko ang mga ito para sa kanya? Sino pa? Ang malas, ayaw pa ring aminin ng babaeng ito. Sabi niya, siya raw ang bumili. Kung sinabi niyang binili ito ng sugar daddy niya, baka naniwala pa ako. Isang mahirap na estudyanteng tulad niya? Imposibleng kayang bilhin ang lahat ng mamahaling ito. Wendy, ang galing ng ginawa mo. Bella, narinig mo ba iyon? Mahal pa rin ako ni Gabriel. Nakikipagtalik lang siya sa iyo para sa murang aliw. Ang lakas ng loob mong gumastos ng pera ng lalaki ko? Ngayon, dapat mong bayaran ang bawat sentimo. O hindi ka makakaligtas sa akin. Assistant Reyes, ang kabuuang halaga ng mga damit at bag na ito ay 15 milyong piso. Ikaw talaga ang bumili ng lahat ng ito para sa akin? Hindi. Ay, ikaw ganda. Niloko mo siya ng 15 milyong piso? Dapat sa akin lahat iyon. Papatayin kita. Mabuti. Yamang ang mga damit at bag na ito ay sinira mo. 15 milyong piso. Kung kulang ka ng kahit isang sentimo ngayon, patay ka. Gabriel, hindi mo lang ginastos ang 15 milyong piso sa babaeng ito. Pinabayaran mo pa ako, ang opisyal mong kasintahan, para magbayad sa kanya, at pera mo pa, ang ipinambabayad ko. Imulat mo ang iyong mga bulag na mata at tingnang mabuti. Ang ehekutibong katulong sa Grupo Valenzuela ay kumikita ng wala pang 1 milyong piso sa isang taon. Kahit hindi ako kumain o uminom sa loob ng 10 taon, hindi ko kayang bilhin ang mga bagay na ito. Bukod pa riyan, tapos na tayo. Ngayon, magbayad ka o haharap ka sa demanda. Paano nangyari yon? Ito ay hindi binili mo para sa kanya? 15 milyong piso? Kahit ipagbili mo ako, hindi ko kayang bayaran yan. Hindi ko pa nga nababayaran ang utang ko sa loan shark. Kung mawawala sa akin si Gabriel na parang bangkang pangligtas, tapos na ang buhay ko. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Bella, ikaw ang nabaliw at ikaw mismo ang sumira nito. Anong kinalaman ko diyan? Tigilan mo ang paninirang puri sa akin dito. Oo. Ang mga damit na ito ay sinira ni Bella mismo. Wala kaming kinalaman dyan. Pwede mong sirain ang mga damit at bag na ito hanggang gusto mo. Pero, ang larawang ito na 20 taon na ang tanda ay ng aking ina bago siya mawalan ng buhok dahil sa chemotherapy. At ito ang huli niyang larawan. Wendy? Ikaw ang sumira sa mga larawang ito. Wala na ako. Kapag nalaman ito ni Tagapangulo Valenzuela, siguradong papatayin niya ako. Hindi lang ako sumira, pinagpirapa ko pa ito at itinapon sa tangke ng isda. Ito ang kabayaran niya sa pagkabigo niyang palakihin nang maayos ang kanyang anak na babae. Hindi. Kailangan kong magtanggol sa sarili ko para hindi ako madamay. Wendy, baliw ka! Hindi mo lang sinira ang larawang alaala ni Ginang Valenzuela. Pinagpirapa mo pa at itinapon sa tangke ng isda. Wendy, papatayin kita ngayon! Papatayin kita. Wendy, Ginoong Reyes. Sinuntok mo si Wendy dahil lang sa isang gold digger. Nababaliw ka ba? Kayong dalawa ang baliw. Paano ko nakayanan na makipag-date sa isang baliw na bruha na tulad mo? Talagang bulag ako noon. Buti na lang nakita ko ang tunay mong kulay bago pa tayo ikasal. Mabuti na lang. Bella, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako gaganyanin ni Ginoong Reyes. Lahat ng ito kasalanan mo. Wendy, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Paulit-ulit mo akong sinasaktan. Kaya ko yang tiisin. Pero kung maglalakas loob kang iwan ako dahil sa baby na to, ipapaskil ko yung video ninyong dalawa sa pinakatuktok ng forum ng Grupo Valenzuela ng 3 araw? Sisiguraduhin kong makikita ni Tagapangulo Valenzuela kung paano nagloloko ang kanyang ehekutibong katulong sa kanyang kasintahan. Tingnan natin kung makakapagtrabaho ka pa sa Grupo Valenzuela pagkatapos. Narinig ko na ang tagapangulo ng Grupo Valenzuela ay mahigpit sa buhay pribado ng kanyang mga empleyado. Huwag kang mag-alala, Wendy. Pagdating ng panahon, sasamahan kita sa Grupo Valenzuela. Haharapin natin si Tagapangulo Valenzuela. Sisiguraduhin nating si Ginoong Reyes na ito ay lubusang masisira. Nang babanta ka sa akin? Talaga?
Kailangan mo ba ng tulong para itag ang pribadong account ng tagapangulo? Gusto ko talagang makita kung parurusahan niya si Assistant Reyes o pagkatapos niyang makita kayong nang-aapi sa akin, gagawin kayong magsisi sa pagiging ipinanganak. Ganda, akala mo ba dahil may matandang kumakampante sa'yo, pwede mo nang bastusin si Tagapangulo Valenzuela? Paano kung ang matandang sinasabi mo ay si tagapangulo Valenzuela mismo? Ano ang sinabi mo? Sabi ko na nga ba, ang tatay ko ay si Ricardo Valenzuela, alam mo? Ano? Bakit pa ba pinoproblema yan? Paano kung ipadala ko na lang sa kanya ang video? At tingnan natin kung sino ang mamamatay. Wag! Kung malaman iyon ni Tagapangulo Valenzuela na inapi ni Wendy ang tagapagmana, wala na ako, kahit iwan ko pa siya. Bella? Kung malaman niya na inapi ka ni Wendy, patay na ako, kahit iwan ko pa siya. Huminahon ka. Sisiguraduhin kong makakabawi ka. Ang gulo ngayon ay wala talagang kinalaman kay Ginoong Reyes. Bukod pa riyan, kung malaman ng matandang yon na naapi ako, siguradong isusubo niya ako pabalik sa bahay. Magiging 24-hour surveillance na ako noon. Para na rin akong nasa bilangguan. Siya, tama na. Ikaw na ang bahala. Salamat, Bella. Nagpapanggap ka pa ring mayamang tagapagmana? Gabriel, noong sumisigaw itong ganda sa kama, nagsisipsip ka rin ba sa kanya? Kumuha ka lang ng random na sugar daddy. Akala mo makakapanggap ka ng anak ni Tagapangulo Valenzuela. Anong ginagawa mo't nakatayo ka lang dyan? I-post mo na. Tigilan mo yan. Si Bella ang anak ni Tagapangulo Valenzuela. Naiintindihan mo? Si Bella ang anak na babae ni Tagapangulo Valenzuela. Tapos, binibigyan kanya ng pagkakataong makaalis. Naiintindihan mo ba? Ang tagapagmana ng pinakamayamang tao, nakatira sa apartment na pinagsasamahan, at natutulog sa isang tulad mo? Ginoong Reyes, kahit papaano, gawin mong kapanipaniwala ang mga kasinungalingan mo. Wendy, bantayan mo ang bibig mo. Totoo si Bella. Walang duda dyan. Assistant Reyes, dahil ayaw talaga niyang maniwala sa totoo kong pagkatao, kahit anong paliwanag mo, hindi siya maniniwala. Pero ngayong araw, inapi mo kami ni Ana. Hindi kita palalampasin dito. Sabi mo, aasikasuhin mo ito. Kaya, asikasuhin mo. Si Gabriel Reyes ito. Sa ngalan ng Grupo Valenzuela, si Wendy Carter ay pinatalsik na. Magkakabisa na ang blacklist sa lahat ng industriya. Kasalanan din ni Cristel ito. Assistant Reyes. Si Wendy ang nagutos sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Gabriel, dahil sa dating relasyon natin, pakiusap, palayain mo ako. Nang inapi mo si Bella, dapat inasahan mo na ito. Ana. Ana? Assistant Reyes, nasaktan si Ana. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon. Si. Tumayo ka. Wendy, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Wendy, matagal na tayong hindi nagkita. Oras na para bayaran mo ang utang mo sa loan shark. Wendy, matagal na tayong hindi nagkita. Panahon na para bayaran ang utang sa loan shark. Sa wakas, pumasa ako sa entrance exam sa grad school. Ang hirap ng nakaraang 4 na buwan. Order ka ng kahit ano ang gusto mo. Ako ang bahala. Una, bubble tea para magkabuhay ako, tapos ice cream para magkagana ako, at sa huli, Japanese feast na all you can eat para maubos ang pera mo. Si. Tapos ka na sa exam mo. May sorpresa ako para sa'yo. Nandyan na ang sasakyan sa gate ng eskwela para sunduin ka kagad. Hindi na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Ana, hindi na ako makakasama sa'yo. Pinapauwi na ako ni tatay. Oh, siya nga pala. Heto ang card ko. Bili ka ng kahit ano ang gusto mo. Hindi masaya kung wala ka. Doble ang babayaran mo sa susunod. Paalam, aalis na ako. Paalam. Sige, ano na? Ano na namang sorpresa to? Bagong sports car o panibagong blind date? Ikaw. Lucas, huwag mo siyang pansinin. Itong batang to, nasobrahan ko sa pag-spoil.
Hindi naman po, Ginoong Valenzuela. Hindi mo man lang sinabi na may bisita tayo, tatay? Lucas, halika rito. Ito ang aking anak na babae, si Bella. Kakatapos lang niya ng entrance exam sa grad school. Bella, ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Galing siya sa Pambansang Instituto ng Teknolohiya, ang pinakabatang bagong dating na nagtapos ng PhD. Parang panakot naman. Kumusta? Ako si Bella? Ako si Lucas. Bella, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Ikaw si Lucas? Ikaw pala, Lucas. Bella. Pupunta ako para hanapin ka. Lucas, maghihintay ako para pakasalan mo ako. Paalam. Paalam. Makiramdam ka na lang sa bahay, Lucas. Maupo ka. Tay, nandito na si Lucas. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sinadya mo to, di ba? Kung sinabi ko sa'yo, sorpresa pa kaya yon? Pero sa mukha mo, parang di ka masyadong natuwa. Sa totoo lang, napag-usapan na namin ni Lucas, sa loob ng 3 buwan, magkakaroon na ng kasal ninyo. Pero dahil parang, ayaw mo naman, mukhang kailangan nating kanselahin. Tay, kailan ko sinabing ayaw ko? Sige, sige. Di na ako makikialam pa, mag-usap na kayong dalawa. Bella, mamayang gabi, nakareserba ako ng hapunan sa Hotel Lumina. Tara na. Lahat ng paborito mong pagkain noong bata ka. $100 milyong ang inilagay ko dito. Sana'y magamit ko yon para maging lehitimo. Di inaasahang makatagpo ng monopolyo sa teknolohiya. Di man lang umingay. Ang tanging makakapagligtas sa atin ngayon ay si Dr. Lucas Sterling, pero ilang taon na siyang nasa ibang bansa. Di man lang tayo makapagtakda ng pulong sa kanya. Draco, huwag kang mag-alala. May paraan tayo. Talaga? Ano? Bumalik na sa bansa si Dr. Sterling. Kakain siya sa Hotel Lumina. Giliw, ikaw ang swerte ko. Pumunta na tayo sa Hotel Lumina ngayon din. Magdala ng regalo. Bibisitahin natin si Dr. Sterling. Lucas, bakit mo ko tinititigan? Kain ka na. Ang tagal na nung huli kitang makita, Bella. Kailangan kong tingnang mabuti. Dr. Sterling, si Draco ito. May inihanda akong espesyal na regalo para sa'yo. Nagtataka lang ako kung may oras ka para magkita. Papunta na ko ngayon sa Hotel Lumina. Abala ako ngayon. Sa ibang oras na lang tayo mag-usap. Huwag kang gagalaw. Di ba yan yung reyna ng kagandahan sa dorm natin? Ano? Ngayon, hindi mo na itinatago ang mga kliyente mo? Wendy, bantayan mo ang bibig mo. Si Lucas kasintahan ko. Kasintahan? Tumino ka na ha? May kilala akong klinika na pwedeng mag-ayos niyan. Gusto mong paayos? Syempre naman, nasisira yan sa sobrang paggamit. Wendy, Ano? Nasaktan ka ba? Kaya pala narinig ko na makikipaghiwalay sa'yo si Gavin. Palibhasa hindi mo siya mapasaya. Mag-sorry ka sa kasintahan ko. O hindi ka na makakapagsalita ulit. Huwag mong isiping dahil toy boy ka lang ay mayaman ka na. Sasabihin ko sa'yo ang kasintahan mo ay isa lamang. Babaeng walang pinipili basta may pera? Patay ka. Ikaw ang mamamatay. Ang lakas ng loob mong hawakan ng babae ni Draco. Draco. Bakit pamilyar ang pangalang yan? Dr. Sterling, ako si Draco. May espesyal akong regalo para sa'yo.
Sana may oras ka para magkita tayo. Draco, sinaktan talaga niya ako. Tingnan mo ang ginawa niya. Namumula ang balat ko. Kailangan mong pagbayaran niya yon. Ngayon din. Oo, mahal-mahal. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magbabayad siya para diyan. Hoy, bata, mabait ang loob ko ngayon. Nakikipaghapunan si Dr. Sterling dito at ayaw kong masira ang gana niya. Ngayon, gumapang ka rito at humingi ka ng tawad sa babae ko. Baka sakaling hayaan kitang umalis dito. Draco, hindi sapat na humingi ng tawad ang gwapong to. Gusto ko dilaan niya ang lahat ng alak mula sa sahig. Bella, iniwan mo akong walang-wala noon. Pero ngayon, papagbayaran kita ng 100 beses. Gagawin kitang lubusang mawalan ng pag-asa. At gagawin kong impyerno ang buhay mo. Oh, mahal. Kahit ano para sa'yo, mahal. Gagawin nila eksakto ang gusto mo. Ah, kaya. Ikaf si Draco. Kung narinig mo na si Draco, bakit hindi ka lumuluhod at humihingi ng tawad? O baka naman, gusto mong mapansin siya ni Bella? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, iba si Draco kay Ginoong Reyes. Hindi siya yung tipo ng tao na madaling mapapayag ng magagandang salita. Mahal, kaya ito ba yung sinasabi mo sa akin? Yung dalagita na espesyalista sa pag-aalaga ng mga lalaki? Yung mapanlinlang na bruha? Tama, kasama ko siya sa kwarto. Eksperto siya sa pag-aaliw ng mga malalaking tao. Aba? Kung para lang siya sa mga malalaking tao, siguro dapat kong tingnan kung ano ang kaya niya. Hehehe. Oo nga. Kapag nakuha ko na ang suportang teknikal ni Dr. Sterling, magiging malaking tao na rin ako sa mundo ng negosyo. Hoy, napakaganda. Mamayang gabi, pareho kayong maglilingkod sa akin. Draco. Anong lakas ng loob mong insultuhin? Ang babae ni Lucas Sterling? Ikaw si Lucas Sterling? Dr. Sterling. Draco, huwag kang magpaloko sa kanya. Malamang narinig niyang binanggit mo si Dr. Sterling, kaya gawa-gawa lang niya. To. Ang lakas ng loob mong magpanggap na si Dr. Sterling? Patay ka na. Wala kaming pinagpapanggap ang iba. Si Lucas ang Dr. Sterling. Si Lucas Sterling. Bella, huwag mong isiping dahil nakatalik ka kay Gabriel Reyes, magiging sosyal ka na. Kung itong gwapong to ay si Dr. Sterling, ako naman ang reyna ng Inglaterra. Hahaha. Kung mangangahas kang insultuhin muli ang aking kasintahan, huwag kang magsisisi sa mangyayari. Draco, narinig mo ba yon? Tinawag niyang kasintahan niya ang babaeng, to, isang nagtapos ng PhD, isang pangunahing siyentista. Magkakasintahan ng isang basurang tulad niya? Anong klaseng siyentista ang nangongolekta ng basura? Humahanap ka ng kamatayan. Sa tingin ko, ikaw ang mamamatay. Draco, kailangan mo ng tulong ni Dr. Sterling, di ba? Ibigay mo sa kanya ang mandarayang to. Baka magustuhan niya, at tulungan kanyang malampasan ang mga teknikal na hadlang. Ay, ang talino mo. Ha ha ha. Mga bata, dakpin sila. Opo, sir. Lucas! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tumigil ka sa pagsisigaw. Kapag mas sumisigaw ka, lalo akong nasasabik. Draco, kung mahawakan mo siya, sisiguraduhin kong mailibing ka sa mababaw na puntod. Nang babanta ka ba sa akin? Hindi lang hahawakan, gagawin ko yan sa harap mo. Guguputin ko ang damit niya at gagawin ko ang gusto ko sa kanya. Yan ang kapalit sa pagpapanggap na si Dr. Sterling. Amo. Bella, huwag kang matakot. Kasama ko si Lucas. Hindi ako takot. Batang hamak ka. Hinampas mo ako. Tawagin ang mga tauhan. Wawakasan ko sila ngayon. Opo, sir. Bella, si Draco ang nagpapatakbo sa ilalim ng lipunan. Ngayon, pagbubutihin natin ang lahat ng sama ng loob ng magkasama. Kapag dumating na ang mga bata ko, ipagbibili kita sa squatter. Puputulin ko ang iyong mga litid. Panonoorin kitang magdusa sa bawat segundo nito. At itong gwapong lalaking ito, na may lakas ng loob na manapak kay Draco, ay mamamatay ng walang puntod sa kanyang pangalan. Hahaha. Dahil gustong-gusto mong mamatay. Gagawin ko yan ngayon. Ito ay utos mula sa Akademya ng Agham. Putulin ang lahat ng network access sa Grupo Thorn sa lahat ng dako. Mayroon kang 10 minuto. Gusto kong wasakin ang kanyang kumpanya. Ha ha ha. Nagpapanggap na si Dr. Sterling. At ngayon ay nahumaling ka na? Isang mandaraya lang. Bangkarotehin ang kumpanya ko sa loob ng 10 minuto? Bibigyan kita ng 10 taon? O 50? Hindi mo pa rin magagawa iyon. 9 na minuto na lang. 9 na minuto? Halos matapos na ang oras mo. Sige, mga bata. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Baliin ang mga paa at kamay ng lalaki. Hubarin ang babae. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na puta. Opo, amo. Teka, Draco.
Mas mabuting patigilin mo ang iyong mga aso. 30 minuto ang nakalipas, tumawag ka mula sa numerong nagtatapos sa 3053, hindi ba? Makinig kayo. Ako ang nag-iisang Lucas Sterling. Draco, sabihin mo sa mga tauhan mo na umatras. Ngayon din. Kalahating oras na ang nakalipas, gamit ang numerong nagtatapos sa 3053, tumawag sa akin. Makinig ka. Ako si Lucas Sterling. 3053 ang numero ko. Sandali. Siya nga ba? Si Dr. Sterling talaga yon? Draco, huwag kang magpalinlang sa kanya. Isa kang public figure. Ang paghahanap ng numero mo ay napakadali lang. Tama. Muntik mo na akong nadaya. Tong gago. Pwedeng gawin lang ang isang numero, yung mga detalye ng tawag. Kalahating oras na ang nakalipas, ikaw mismo ang nagsabi na magdadala ka ng malaking halaga para makiusap na makipagtulungan ka sa akin. Pwedeng peke rin yon. Imposible! Ang kasintahan ni Bella ay hindi pwedeng si Dr. Sterling. Babae, paano niya malalaman ang napag-usapan naming ni Dr. Sterling sa telepono? Alam ko na! Siguro kasi kumakain din dito si Dr. Sterling. Narinig siguro niya ikaw. Oo nga. Tama. Niloloko mo pala ako nitong buong oras. Akala mo ba tanga ako? Mga bata, hulihin niyo yan. Sige, ang numero ko, 1, sunod ng 88. Akala mo ba peke rin yon? Hindi na kailangang i-check. Draco, kahit sino pwedeng maghanap ng ganoong klaseng premium na numero. Kung ikaw nga talaga si Dr. Sterling, tumawag ka sa kanya ngayon din. Patunayan mo. Oh baby, ang talino mo talaga. Bata, tawag ka na. Kung hindi tumunog ang telepono ko, bubuhayan kitang talupan. Draco, tingnan mo! Ang telepono mo! Draco, ang telepono mo. Draco? Anong nangyari? Tumawag lang ang assistant ko. Sabi niya, bumagsak ang buong network natin. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, wala na ang buong kumpanya. Anong gagawin natin? Swinerte ka ngayon, bata. Kapag naayos ko na ang gulo na ito, babalikan kita. Tara na, balik tayo sa opisina. Opo, sir. Bella, sa susunod, wala nang swerte. Bella, 1 minuto pa at bangkarote na sana ang kumpanya ni Draco. Sayang, 15 taon na tayong hindi nagkita, sa wakas makakapag-date tayo. At siya pa ang sumira. Ayos lang, Lucas. Magkasama na tayo ngayon at marami pa tayong pagkakataon para mag-date. Ana? Bella, bukas ng tanghali, ang klase sa paghahanda para sa grad school ay magkakaroon ng reunion ng klase sa Hotel Imperial. Dapat kang pumunta. Sige, pupunta ako. Lucas, sinabi lang sa akin ng kaibigan ko na may reunion ng klase bukas sa Hotel Imperial. Sasama ka ba sa akin? Pero, kailangan mong itago ito para sa akin. Ayokong malaman nila kung sino ako sa ngayon. Sige. Ano? Na-cut off ang teknolohiya natin? Babagsak na ang kumpanya? Sa utos ni Dr. Sterling? Babae? Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi babagsak ang kumpanya ko. Na-cut off na ang tech. Babagsak na ang kumpanya. Utos iyon ni Dr. Sterling. Babae, kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi babagsak ang kumpanya ko. Draco, imposible. Si Bella ay isang kabit lang. Si Dr. Sterling ay hindi kailanman magiging kasama ng isang tulad niya. Kaya't siguradong hindi si Dr. Sterling ang toy boy na iyon. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, bakit babagsak ang kumpanya ko? Babagsak. Siguro nagkataon lang. Kumakain din sa restaurant na iyon si Dr. Sterling. Siguro na-offend natin si Dr. Sterling. Kaya napunta sa'yo ang galit niya. Ang tunay na may sala ay si Bella at ang gwapong lalaking iyon. Kapag nahuli na natin ang lalaking nagpapanggap kay Dr. Sterling at naipaliwanag natin ang lahat sa kanya, sa tingin ko ay aayos din ang lahat. Ang mag-asawang iyon, babayaran ninyo ito.
Hoy, Draco! Tingin! Tingin! Sabi ko sa'yo, peke lang ang toy boy na iyon. At si Gavin, dati siyang lalaki ko, hanggang ninakaw siya sa akin ni Bella. Kung siya nga talaga si Dr. Sterling, paano siya magiging kasama ng isang babaeng tulad ni Bella? Hayaan siyang matulog ng sabay sa dalawang lalaki. Buisit. Dahil ikaw ang nagpanggap kay Dr. Sterling, kaya napunta sa akin ang galit niya. Kapag nahawakan kita, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Natatakot ka na? Huli na. Lucas, dapat sagutin mo. Kung hindi, tuloy-tuloy lang siyang tatawag at mang-aabala sa'yo. Dr. Sterling, ito, si Draco. Tingnan mo, na-set up ako. Dahil sa lalaking iyon at sa babaeng iyon na nagpapanggap bilang ikaw at asawa mo, hindi ako pwedeng manatiling walang ginagawa. Kaya nga ako umaksyon. Hindi ko inaasahan na makagambala sa hapunan ninyo. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo lang akong magpaliwanag ng harapan. Draco? Kung sakaling malaman mo na ang gwapong lalaking binanggit mo ay ako, hindi ako makapaghintay na makita ang reaksyon mo, maghihintay ako para sa iyo sa Hotel Imperial. Dr. Sterling, pumayag siyang makipagkita sa atin. Ang Hotel Imperial. Hoy, ito ang lugar. Draco, ang reunion ng klase natin ay ngayon. Ito ay gaganapin sa Hotel Imperial. Tiyak ako, si Bella, ang babaeng iyon, ay narito rin para sa reunion. Tamang-tama ang timing. Kunin natin si Bella at ang lalaking iyon at ihatid sila kay Dr. Sterling. Nakausap ko na ang boss mo, si Ginoong Cruz, at naka-reserve na ako sa ang Imperial na suite. Wag! Reunion lang ng klase ito. Hindi na kailangang magpalit ng kuwarto. Hindi maganda ang masyadong maingay. Sige, susundin ko ang gusto mo. Sabihin mo kay Ginoong Cruz na ayaw ng aking asawa sa masyadong maingay. Okay na ang kasalukuyang kwarto. Bella. Ay naku. Bella, ang gwapo ng boyfriend mo. Saan mo siya nakilala? Ipapakilala ko ng formal sa iyo. Ito ang kasintahan ko, si Lucas. Ito ang kasama ko sa kuwarto, si Ana, ang pinakamatalik kong kaibigan. Kakatapos mo lang ng exams mo. May kasintahan ka na. Magkwento ka nga, gaano na kayo katagal? Magkababata na kaming magkasintahan. 12 taon niya akong hinintay. Diba, Lucas? Sabihin mo ulit iyan, o kung hindi, papalitan ko tayo pabalik sa ang Imperial na suite. Sige, sige, nakakakilig naman kayo. Tara na tayo. Ginoong Cruz. Nasaan ang VIP na sinabi kong, hintayin mo? Ginoong Cruz. Pumunta sila sa regular na kuwarto number 3. Sino ang nagsabi sa iyong mag-ayos ng regular na kwarto? Dr. Sterling, Pero siya ang... pinakamalaking shareholder ng Hotel Imperial natin. Ginoong Cruz. Sabi ni Dr. Sterling. Ano ang sabi? Isang VIP na inayos ni Ginoong Cruz at maglalakas loob kang pabayaan sila? Kung ayaw mo sa trabahong ito, umalis ka na ngayon. Wu, pumunta ka agad sa bodega at kunin mo ang binili ko sa auction 3 taon na ang nakalilipas. Ang limited edition na premium vintage liquor. Ginoong Cruz, iyon ang ginastos mo noong 3 taon na ang nakalilipas na 10 milyong piso, ang limited edition na premium vintage liquor. Sa ngayon, sa buong mundo, kakaunti na lang ang natitirang bote. Tama na ang salita. Umalis ka na. Opo, Ginoo. At saka, tungkol kay Dr. Sterling, lahat ng gastos niya ngayong araw, ilagay mo lahat sa account ko. Naiintindihan ko. Draco, ipagbubunot kita. Si. Oh, sino ba itong dumating? Yung babaeng walang pinipili mula sa dorm natin, ha? May balita, nahilig mo ang mga tira-tira ng ibang lalaki. Hahaha. Wendy, umangat na siya. Tingnan mo yung lalaking kasama niya. Mukhang mataas na uri ng escort, di ba? Huwag mo silang pansinin. Tigilan mo ang pagpapanggap na inosente. Nung kinukupkup ka ng matandang manyak na yon, sumisigaw ka ng todo. Gwapo! Nakikita mo siyang yakap ng matanda? Di ba nakakadiri?
Ayon sa mga regulasyon ng shareholder ng Imperial, may malinaw na patakaran, ang mga tanga at aso ay hindi pinapapasok. Sino ang tinatawag mong tanga? Isa pang salita mula sa'yo, at ipapapulis kita para itapon ka sa labas. Wendy, yung mga litrato, hindi ba tinanggal na lahat yun ni Gabriel? Paano nandito pa rin? 4 na buwan na ang nakalipas. Paano ka na-expel sa eskwela? Nakalimutan mo na ba? Na-expel ka. Paano ka naglakas loob na humarap sa reunion ng klase natin? Wendy, ang kapal ng mukha mo. Tumahimik ka. Akala mo ba gusto kong narito? Kung hindi lang dahil kay Dr. Sterling ang nagyaya sa kasintahan ko para pag-usapan ng isang deal. Sino ang mag-aaksaya ng oras sa'yo? Draco, kilala mo talaga si Dr. Sterling. Ha! Hindi lang basta kilala. Si Dr. Sterling ang personal na pumayag na uminom kasama ko. Hindi ako umiinom kasama ng basura. Hoy! Dahan-dahan! Dahan-dahan! Mag-ingat ka! Premium vintage liquor ito. Nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso. Kung hindi dahil sa inyong mga tangang ito, Na pinatulog si Dr. Sterling sa ordinaryong kwarto. magkakaganito ba ako ng stress? Si Dr. Sterling yon, ang buhay ng mga ani mula sa Grupo Imperial. Pag nagalit siya, mawawalan tayong dalawa ng trabaho. Naiintindihan mo ba? Tara na, dahan-dahan lang. Hindi ako umiinom kasama ng basura. Bella, pakituruan mo ang toy boy mo. Nasaan si Draco? Dapat siya ang kasama ni Dr. Sterling sa inuman. Ano ang ginagawa niya rito? Gustong makisali sa party? Taho. Kung hindi mo lang alam, akala mo si Dr. Sterling. Siya nga si Dr. Sterling. Wendy, sinasabi mo, siya si Dr. Sterling. Tama, impostor lang. Yun lang. Ha 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 ha. Akala mo ba ang pagdadala ng mandaraya para magpanggap na Dr. Sterling ay maglilinis ng pangalan mo? Babae. Kahit magsuot ka ng damit na panghari, babae ka pa rin. Edukado kayong lahat, pero sumusunod lang kayo sa uso pagkatapos ng ilang salitang panggugulo. Sobrang dami na bang short drama ang napanood ninyo? Naiwan ba ang utak ninyo sa bahay? Anong karapatan ninyong siraan si Lucas? Siya ang tunay na Dr. Sterling. Ah, Ha ha ha. ikaw talaga ay nagdala ng gigulo para magpanggap na Dr. Sterling. Akala mo ba tanga kami? Sa tingin ko adik ka lang sa roleplay games. Ha ha ha. Bella, ang kasintahan ni Wendy ay kasama sa trabaho ni Dr. Sterling. Kung mahuli kayo, tapos na. Dapat umalis na lang kayong dalawa. Ayos lang. Tara na. Akala mo ba makakalayo ka lang? Sinong nagsabing aalis kami? Nagpapanggap ka bilang Dr. Sterling at may lakas pa ng loob na sumagot. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Hindi sapat ang pagluhod lang. Kailangan mong dilaan ang lahat ng ito hanggang malinis. Walang matitirang patak. Bumaba ka at dilaan mo yan hanggang malinis. Lumuhod. Lumuhod. Magpapaluhod ka sa kasintahan ko? Sino ka ba talaga? Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Nangahas ka pang magpanggap na si Dr. Sterling. Ngayon, dapat nating wakasan ang maruming magkasintahang ito ng tuluyan. Wakasan kami? Dahil lang sa ilang salita ng isang pinatalsik sa paaralan? Ng isang pinatalsik sa paaralan? Handang-handa kayong kumampi sa kanya at labanan ako? Ang kasintahan ni Wendy ay kaibigan ni Dr. Sterling. Bakit hindi namin tulungan si Wendy sa halip na tulungan ka at yung lalaking nagpapanggap na si Dr. Sterling? Kaya kahit na siya ay maling nag-akusa sa aking kasintahan na peke at kumalat ng maruming chismis tungkol sa akin, paniniwalaan ninyong lahat ang kanyang salita? Itatanong ko, bakit hindi kayo naniniwala sa kahit isang salitang sinasabi ko? Dahil isa kang babaeng walang pinipili na sinakyan na ng lahat. Kung hindi dahil sa'yo na umakyat sa kama ni Ginoong Reyes, pinatalsik kaya niya ako? Wendy? Bantayan mo ang iyong bibig. Si Assistant Reyes at ako ay lubos na inosente. Lubos na inosente. Napaka-inosente mo't nakikipagtalik sa dalawang lalaki ng sabay at nagpapakitaan pa sila ng respeto. Bella, iba ka talaga sa kama para mapaglaruan mo ang dalawang lalaki ng ganyan. Talagang walang karaniwang malandi ang makakapantay sa'yo. Wendy, Tama na ang usapan. Ang kasintahan ko ay ang CEO ng Grupo Thorn. Ngayon, sino mang makapagpahuli sa dalawang bruhang ito para sa akin, ay direktang tatanggapin sa Grupo Thorn. Ang Grupo Thorn. Yung tech startup na sikat mula nang itatag 4 na buwan lang ang nakalipas? Wendy, ikaw pala ang totoo. Kaya pala maaga kang huminto sa pag-aaral. Yun pala, nakakuha ka ng sugar daddy. Ito! Mas maganda ito! Kaysa magpakahirap mag-aral kahit kailan. Tabi, Wende.
Ako na. Hulihin si Bella. Gusto ko yung posisyon sa R, D. Aray, Nangahas kang gumulo sa Hotel Imperial? Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? mga kahihinatnan? Ano naman ang pinakamasamang pwedeng mangyari? Hindi mo nga alam ang mga patakaran? Nagmamagaling ka na agad. Sa Hotel Imperial, kapag gumastos ka ng 1 milyong piso ng isang bagsakan, pwedeng ipaalis mo ang lahat ng tao sa lugar na yon. Taya ka? Ipapabalik ko sa mga gwardyang ito ang mga binti mo. Wala kang kwenta! Mukhang napakaalam mo sa mga patakaran ng Hotel Imperial. Sobra, bakit hindi mo ipaalis ang lahat ng tao dito? Gusto kong makita kung paano nila plano na baliin ang mga binti ko. Kakabangkarote lang ng kumpanya mo. 300 milyong piso na lang ang natitira sa account mo. Pero kung hindi ko sila ibabagsak ngayon, paano ko maiingatan ang mukha ko? Gusto mo talaga ng gulo? Sige, waiter. Sir, Kunin mo para sa akin yung bote ng Royal Conti na nagkakahalaga ng 1 milyong piso ngayon din. 1 milyong piso parang pangmumog lang yan para kay Draco. Ikaw na mahirap na talunan, hindi mo nga kayang dilaan ang mga tira? Ganoon ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang Grupo Thorn ay pumasok sa liquidation kahapon dahil sa pagkabangkarote. Ngayon, sino ngayon ang mahirap na talunan? Paano niya nalaman? Ha ha ha. Ang pagpapakalat ng chismis, hindi na ba ikinakulong ngayon? kung nabangkarote si Draco, Nandito pa kaya si Dr. Sterling? para uminom kasama niya. Waiter, patay na ba ang mga gwardya o ano? Papasukin nyo sila rito, ngayon din. Hilahin nyo palabas ang dalawang to. Baliin ang mga binti nila. Atensyon, security team. Kailangan namin ng backup sa VIP room 3. Sandali, kung ang paggastos ng mahigit 1 milyong piso ay nakakapagpaalis ng lugar, ano naman ang makukuha ko sa paggastos ng 10 milyong piso? Gandang lalaki, kahit na si Bella ay isang top tier na gold digger, ang 10 milyong piso, kahit makipagtalik siya sa mga lalaki ng habang buhay, hindi niya yan makukuha. Haha. Dapat mag-isip na kayong dalawa kung paano nyo babayaran ito. Sabihin mo kay Ginoong Cruz na dalhin dito ang pinakamahal na alak sa bahay na ito. Ngayon din. Sabihin mo kay Benjamin Cruz na dalhin ang pinakamahal na alak dito ngayon din. Hahaha! Draco, nagpapapansin talaga itong lalaking ito. Sa pagdating mo, wala siyang kwenta. Hoy, bilisan mo nga at kunin ang Royal Conti ni Draco? Sige, bigyan mo ng alak ang lalaking ito. Pero pagdating ng bill, kung hindi niya mababayaran, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ha, Opo. ang paggastos ng 1 milyong piso para mailantad ang mandarayang ito para kay Dr. Sterling ay sulit. Ang premium vintage liquor na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. May itinatagong kayamanan si Benjamin Cruz. Pasensya na. Dumating na ang alak ko. Tisk, isang bote ng basurang vintage liquor ang lakas ng loob na tawaging pinakamahal? Niloloko mo ako. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung anong klaseng alak ang nabasag mo? Bote lang ng vintage liquor yan, di ba? Ano naman kung nabasag? Anong malaki doon? Tagapamahala Santos, kunin mo yung bote ng Royal Conti na in-order ko. Sandali lang. Kailangan ko yan para inumin kasama si Dr. Sterling. Pero malinaw na sinabi ni Ginoong Cruz. Ang event ni Dr. Sterling ay nasa private room na ito. Draco ay kakain kasama si Dr. Sterling. Pwede kaya siyang espesyal na bisita ni Dr. Sterling? Imposible, haha. Kung hindi masaya si Draco, di nabasag na. Tapos, maswerte pa nga kapag nabasag. Hahaha! Alak ko yan. Ang lakas ng loob niyang magsalita ng swerte. Alak mo? Huwag mo nang sabihin na ikaw ay... Tagapamahala Santos, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa toy boy na ito? Hoy, ilang daang piso lang yan. Babayaran ko siya. Tagapamahala Santos, siya lang ay isang lalaking inaalagaan ng babae. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Itong si Dr. Sterling ay isang major shareholder ng Hotel Imperial, di ba? Kakain kami ni Draco, kasama siya mamaya. Kung magandang salita ang ibigay ni Draco para sa iyo, hindi ba lulubog ang career mo? Ilang daang piso. Tagapamahala Santos, sabihin mo sa kanila magkano ang halaga ng bote ng premium vintage liquor na ito. Itong lalaking ito ay may lakas ng loob magyabang sa harap ko. Hinahanap niya yan. Dahil si Draco ay hindi alam ang halaga ng alak. Kung susundin ko ang sinasabi niya, baka kaya kong makuha ang loob niya. At mapasabi siyang magandang salita para sa akin. Tama si Draco. Ang bote ng vintage liquor na ito
ay nagkakahalaga lang ng ilang daang piso. Ano ang sinabi mo? Bingi ka ba? Sinabi na sa'yo na ilang daang piso lang ang halaga niyan. Gusto mo bang lokohin si Draco? Gusto mo bang mamatay? Sigurado ka bang itong bote na ito ay murang vintage liquor lang na ilang daang piso lang ang halaga? Talagang sigurado. Paano napasakay ni Ginoong Cruz ang isang traidor na tulad mo? Mukhang bilang na ang mga araw niya bilang manager. Manager Santos, itong anak ng puta ay nagpanggap bilang si Dr. Sterling at ngayon ay iniinsulto pa si Ginoong Cruz? Mahigit 1,000,000 piso na ang nagastos ko sa establishmento mo. Balian mo ng binti. Hindi naman sobrang hiling yon, di ba? Draco, nagbibiro ka lang siguro. Ikaw ang bisita ng karangalan ni Dr. Sterling. Nag-abala pa si Ginoong Cruz para ayusin ang Imperial Suite para lang sa inyo ni Dr. Sterling. Diyan lang. Hindi sapat ang pagbibigay sa kanya ng leksyon. Pwedeng putulin mo ang kamay at paa niya at walang maglalakas loob na makialam. Si Ginoong Cruz ang nag-ayos nito para sa akin? Hindi ko inakala na si Dr. Sterling ay magbibigay ng ganoong halaga sa ating hapunan. Talagang ganoon. Draco, ikaw muna. Tara na, tara na. Security, dalhin niyo siya. Opo, sir. Felipe Santos, anong lakas ng loob mong saktan si Ginoong Sterling? Talagang ginulo mo ako. Draco, mauna ka. Wow, hindi naman pala masama. Draco, magsaya kayo. Sabihin niyo lang kung may kailangan kayo. Mabuti. Umalis na tayo. Ayos ka lang ba, Bella? Wendy, ito ang imperial na suite. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ba talaga si Draco? Inuutusan niya si Manager Santos na parang aso. Hindi ba sa tingin mo na si Draco at si Dr. Sterling ay may koneksyong buhay o kamatayan? Kahit ang alkalde ay hindi makakatanggap ng ganitong trato. Wendy, swerte mo. Sigurado ba kayong lahat na ang imperial na suite ay inihanda para kay Draco? Hindi para kay Draco, kundi para sa isang talunang toy boy na tulad mo? Tama. Ito ay inihanda para sa akin ni Benjamin Cruz. Magaling ang pagganap. Si Manager Santos mismo ang humila sa iyo rito. Sa logic na iyan, ang kanang kamay ni Ginoong Cruz ay hindi ka man lang kilala. Sino ba siya? Hindi siya karapat-dapat sa oras ko. Ginoong Cruz, ginawa ko ng eksakto ayon sa iniutos mo. Inayos ko na ang mga kaibigan ni Dr. Sterling ay nasa ang imperial na suite. Ano ang sinabi mo? Sino ba ang inilagay mo sa ang imperial na suite? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Itinulak mo si Dr. Sterling sa ang imperial na suite? Gusto mo bang mamatay o ano? Dr. Sterling, ako. Sino ba ang akala niya siya? Hindi siya karapat-dapat na makilala ako. Gusto mong mamatay? Nandito lang ba kayo para manood ng palabas? Pigilan siya. Ito ang imperial na suite. Si Manager Santos mismo ang nagsabi, kung may mamatay dito, may kakampi tayo sa grupo imperial. Hulihin siya. Draco, umatras ka na ngayon at may oras ka pa. Kung hindi, hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Mga kahihinatnan? Magbabanta ka ng kahihinatnan sa teritoryo ko? Ito ang mangyayari. Pakawalan mo si Bella. Draco, huwag mong galawin si Bella, mamamatay ka. Oo nga. Heto, uminom ka. Masunurin ka kapag lasing ka na. Draco, papatayin kita! Lucas! Aray. Ang dekalidad na produkto, talagang dekalidad. Kung ako lang ang magsasaya sa kanya, saan ang saya doon? Mga bata, pumila kayo at magsaya. Anong problema? Lahat ba kayo walang silbi?
Sino man ang hindi kikilos, ako na ang bahala sa kanila. Draco, papatayin kita. Bata, mamatay ka. Lahat tumigil kayo ngayon din. Lucas, Okay na ngayon. Ginoong Sterling, nagkamali ang mga tauhan ko. Parusahan ninyo po kami. Aba, Ginoong Sterling. Kalaguyo. Akala ko wala kang backup dito sa hotel ng mga lalaki. Sa ganitong kaliit na puwersa, magkakagulo ka sa ang imperial na suite? Akala mo madaling matakot si Draco? Bella, huwag mong isipin na makakasira ang ilang kalaguyo sa party na ito. Alam mo ba kung ilang taong pagpuputa ang kailangan para mabili ang piging na ito sa ang imperial na suite? Anong lakas ng loob mong insultuhin si Ginang Sterling? Gusto mo yata? Draco, sinuntok niya ako. Patayin mo siya. Bata, alam mo ba ang nangyayari sa mga lalaking nakikialam sa babae ko? Lumuhod ka at magmano para humingi ng tawad ngayon? Baka hayaan kitang mabuhay? Kung hindi, pumasok ka rito ng nakatayo, pero lalabas kang nakahiga. Ang galing mo, Draco. Nakita ko na. Ngayon, sino ang lalabas na nakahiga? Bata, may lakas ng loob kang makipag-away sa akin? Kalabanin kita? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng pagtawid sa hangganan. Draco. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Nasaan ang mga guwardiya ng imperial? Patay na ba silang lahat? Bilis! Putulin niyo siya sa piraso. Anong ginagawa niyo't nakatayo lang diyan? Ako ang bisita ng karangalan ni Benjamin Cruz. Anong sinabi mo? Bisita ng karangalan ng sino? Sabi ko, ako ang bisita ng karangalan ni Benjamin Cruz. Natatakot ka na? Kung gayon, putulin mo ang sarili mong mga paa at kamay. Pagdating dito ni Ginoong Cruz, patay kayong lahat. Ako, ang Ginoong Cruz na tinutukoy mo. Ano? Ako yon, ang Ginoong Cruz na palagi mong binabanggit. Ano? Imposible. Isang walang kwentang tulad mo ay hindi kailanman magiging Ginoong Cruz. Na-offend lang namin. Ang may-ari ng Hotel Imperial. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para sampalin si Ginoong Sterling? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para makialam kay Ginang Sterling? Draco, narinig mo ba ang sinabi niya? Tinawag niya ang toy boy na Ginoong Sterling at si Bella na Ginang Sterling. Kaya pala may lakas ka ng loob na magpanggap na Dr. Sterling dito. Nag-hire ka ng isang baliw para magpanggap din. Nagpapanggap na Ginoong Cruz sa isang lugar na ganito? Gusto mo bang mamatay? Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit, subukan mo. Isang tao lang ang makakapagpayuko sa tagapamahala dito, at iyon ay si Dr. Sterling. Sinasabi mo bang itong toy boy ay si Dr. Sterling? Si Draco ay business partner ni Dr. Sterling. Kahit hindi niya nakilala si Ginoong Cruz, kilala niya si Dr. Sterling. So sinasabi mo bang kilala mo si Dr. Sterling? Sinasabi mo ba? Kilala mo si Dr. Sterling? Siyempre naman. Takot? Pagdating dito ni Dr. Sterling, patay kayong lahat. Mga baliw kayo! Anong lakas ng loob ninyong makialam kay Draco? Dahil sa napakagandang babaeng ito ngayon, hindi kayo makakakuha ng disenteng libing. Kung maglakas loob kang insultuhin muli ang babae ko, bubunutin ko ang dila mo. Anong ginagawa ninyong nakatayo diyan? Isang grupo lang sila ng mga mandaraya. Sinabi mismo iyon ni Felipe Santos, ang pagpatay sa pribadong kuwartong ito ay hindi magbubuwis ng buhay mo. Hindi ko alam iyon. May espesyal na pribilehiyo ba ang imperial na suite para sa pagpatay? Ginoong Sterling, hindi, ganoon. Tama na. Nagpapanggap ka pa rin? Pagdating dito ni Felipe Santos, gagawin ko ang gusto ko sa babae mo sa harap mo mismo. Hinahanap mo ang problema. Draco! Felipe Santos, patay ka na ba o ano? Pumasok ka na rito. Bilisan mo! Bilisan mo!
at arestuhin sila ngayon din. Ginoong Cruz. Ginoong Cruz. Anong dahilan ng pagsigaw mo? Hindi mo ba nakikita na pinapatay ako rito? Bakit ang tagal mo? Binibigyan kita ng utos. Patayin silang lahat. Thorn, alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Tumahimik ka. Isa lang siyang mandaraya. Anong estado mayroon siya? Sinabi ko, kumilos ka na. Gawin mo. Manager Santos, nababaliw ka ba? Ikaw ang nababaliw. Kagabi, ang grupo Thorn ay nagbangkarote. Sinira mo ako! Kalokohan. Si Dr. Sterling ang nag-anyaya sa akin. Basta makita ko siya, ang grupo Thorn ay makakabangon. Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Gusto mo pa ring tulungan ka ni Dr. Sterling? Nangangarap ka. Manager Santos, nababaliw ka ba? Nangahas kang manakit sa akin? Saktan ka? Kaya kitang patayin ngayon din. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ito si Ginoong Cruz, mula sa Grupo Imperial, Benjamin Cruz. Ginoong Cruz, Anong nangyayari? Hindi. Imposible. Paano siya naging Ginoong Cruz? Bella, isa ka lang prostituta. Maliit na puta. Ang kasintahan mo. Bakit kailangang si Dr. Sterling? Ulitin mo pang insultuhin ang asawa ng CEO at papatayin kita dito, ngayon din. Ginoong Sterling, lahat yon ay si Draco. Nagsinungaling siya at sinabing kaibigan mo siya. Hindi ko alam kung sino ang kinakalaban ko. Pakiusap, ikalma mo ang buhay ko. Sa sandaling pumalakpak ka para sa pekeng alak na yon, tapos ka na. Ngayong araw, sino mang nakipag-away kay Ginoong Sterling at sa kanyang asawa ay hindi makakaalis dito ng buhay. Bella, Pinilit kami ni Wendy dito. Lahat kami ay napilitan. pakiusap, hayaan mo kaming umalis. Kalokohan, ikaw ang pinakasipsip kay Draco. Bella, ako ang tunay na biktima dito. Pakiusap, para sa kapakanan ng ating mga kaklase. Palayain mo ako. Oo, hayaan mo kaming umalis. Ana, malapit ka kay Bella. Nakikiusap ako. Pakiusap, magsalita ka ng mabuti para sa akin. Noong pinipilit ninyo siyang uminom, bakit hindi ninyo sinabing kaklase siya? Ngayon mo naalala. Sayang, wala akong mga kaklaseng social climbing na tulad mo. Magsalita ng mabuti? Mangarap ka. Kasalanan mo ito lahat, bruha ka. Hindi ba't sinabi mo na close si Draco kay Dr. Sterling? Hindi ba't sinabi mong inimbitahan ka niya dito para sa hapunan? Bakit hindi man lang siya nakilala? Oo, Draco. Si Dr. Sterling ang nag-imbita sa iyo sa Imperial. Kung yang toy boy na yan ay talagang si Dr. Sterling, bakit kanya papupuntahin? Kaya peke ito. Nagsisinungaling sa atin si Manager Santos. Tama. Tumawag si Dr. Sterling at pinapunta ako rito. Mga sinungaling kayong lahat. Tatawagan ko si Dr. Sterling ngayon din. Pagdating niya rito, sisiguraduhin kong ililibing kayo sa walang markang libingan. Oh, Maghihintay ako. titingnan natin kung gaano ka katapang magsalita. Ilagay ko ba sa speaker? Ay, Dr. Sterling. Ang maliit na putang yun ang nag-utos sa akin. Ang kumpanya ko ang lahat sa akin. Pakiusap. Maawa ka naman. Nakikiusap ako sa iyo, Dr. Sterling. Kaya ngayon naniniwala ka na ako si Dr. Sterling. Nang hawakan mo ang aking kasintahan, dapat nakita mo na itong parating. Bella, ikaw! Bella, paano ka makakapag-asawa ng isang puta na tulad mo para maging ginang Sterling? Bitawan mo ako! Tumahimik ka. Maliit na puta. Sinira mo ang kumpanya ko. Tapos na ako. Papatayin kita. Papatayin kita. Bella, hindi naman ito makakapatay ng tao, di ba? Bitawan niyo ako. Ana, dinulot niya ito sa sarili niya. Sa isang tulad ni Wendy, habang mas naaawa ka sa kanya, lalo siyang lumalala. Lucas, di ko na kayang tumagal dito, kahit isang segundo pa. Umalis na tayo. Tandaan mo ang sinasabi ko. Ang bote na sinira ni Draco ngayon nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Kung di niya ito mababayaran, mabubulok siya sa bilang buwan. At saka, nagkalat ng maruming chismis ang babaeng yon tungkol sa aking kasintahan. Ang mukha niyang yon ay walang silbi. Hindi! Bella, kasintahan mo si Dr. Sterling?
Kaya ano ang ibig sabihin yan sa'yo? Ana, sino pa ba ako? Kaibigan mo lang na nakikishare sa'yo ng dorm at instant noodles? Anong iniisip mo? Tara na, mag-i-intern tayo sa Grupo Valenzuela ngayon. Ana, unang araw, bilang alipin ng korporasyon, anong pakiramdam? Tara na, ililibre tayo ni Lucas ng dinner para ipagdiwang ang unang araw natin sa trabaho. Sandali lang, hayaan mo munang isave ko itong file. Tara na, File ko, teka. tara na. Draco. Sino ito? Si Wendy ito. Ikaw na maliit na puta. Muntik mo na akong mapatay. Alam mo ba yon? Ang lakas ng loob mong makipag-ugnayan sa akin. Alam mo ba na nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang bote na yon? Kung hindi ako makakabayad ngayon, habang buhay akong makukulong. Draco, winasa ka ni Bella. At habang buhay akong nagkapeklat, hindi mo ba siya kinamumuhian? Gusto kong putulin ng pira-piraso ang bruhang yon, pero ang lalaki niya ay si Dr. Sterling. Wala na akong natira ngayon. Paano ko sila makakalaban? Kung gayon, wala nang atrasan. Kidnapin natin si Bella. Si Bella at si Ana ay nagsimula sa Grupo Valenzuela ngayon. Napakayaman ni Lucas Sterling. Nagkagastos ka ng 100 milyong piso dahil sa kanya. Kung hostage natin si Bella, makakasingil tayo ng 1 bilyong piso sa kanya. Kapag nakuha na natin ang pera, tayo'y maglalaho sa ibang bansa. 1 bilyong piso. Payag kaya siya? Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Gusto mo bang hindi makabayad sa utang na yon? At hayaang ikulong ka ng Grupo Imperial? Si, Saliako. Gawin natin to. Tatawag ako ng tulong ngayon din. Ang mainit na palayok na ito. Siya. Ang galing. Kinilabutan ako. Nasaan si Lucas? Bakit wala pa siya rito? Ana, tatawagan ko siya. Ang kapal ng mukha niyang magpahintay sa dalawang napakagandang babaeng tulad namin para lang sa kanya. Lucas? Nasaan ka? Bitawan mo ako. Lucas, tulungan mo ako. Ah! Lucas, tulungan mo ako. Bella. Bella. Kailangan ko ang footage ng surveillance. Mula sa bawat intersection malapit sa tore ng Grupo Valenzuela sa loob ng 3 minuto. Sa buong lungsod Silangan, paano ka nangahas na galawin ang isang hibla ng buhok ng aking babae? Gagawin kitang pagsisihan ng araw na ipinanganak ka. Sino kayo? Ha ha ha. Matagal na bang talagang na... Hindi mo na ako nakikilala? Pamilyar ba sa iyo ang mukhang ito? Salamat sa lalaki mo ito. Ikaw pala. Wendy, kinukidnap mo ako. Krimen yan. Krimen? Ang lalaki mo ang sira ng mukha ko at ng buong buhay ko. Wala akong pakialam kung krimen yan. Kahit pagpatay pa yan, gagawin ko. Papagbayaran kita ng libu-libong beses. Wendy, nababaliw ka na ba? Pakawalan mo si Bella. Kapag nasira na rin ang mukha mo, magiging katulad mo rin ako. Pakawalan mo siya. Wendy, ito ay sa pagitan natin. Huwag mong idamay si Ana. Sa sandaling ipinagtanggol ka niya, patay na siya. Tama na. Negosyo muna. Ang paghihiganti ay maaaring maghintay hanggang makuha natin ang pera. Pasensya na, Ana. Kasalanan ko ang lahat sa pagdampot sa'yo dito. Huwag kang matakot. Tiyak na darating at sasagipin tayo ni Lucas. Bella, hindi ako natatakot. Tigilan mo na ang peke mong pagmamahalan.
Sabihin mo kay Lucas na maghanda para sa $1 bilyong kung kulang kahit 1 sentimo. At ang kukunin niya ay ang mga bangkay ninyo. Wendy, nababaliw ka ba? Magpatuloy ka na. Para kay Lucas Sterling, parang barya lang yan sa kanya. Sakto ang timing. Subukan natin ang tunay niyang nararamdaman para sa'yo. Hindi problema ang pera. Kalagan mo kami. At papadalhan kita ng pera ngayon din. Ngayon ka nagsalita. May mga bakas ba? Nakunan lahat ng surveillance footage, pero peke ang plaka ng sasakyan. Hindi pa namin ito mahanap. Kahit baligtarin mo ang buong lungsod silangan. Hanapin mo sila. Sino mang makagalaw kay Bella patay na yan. Bella, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sabihin mo lang kung nasaan ka. Papunta na ako. Lucas. Lucas Sterling, gusto mong mabawi ang babae mo? Mag-isa kang pumunta kasama ang $1 bilyong na cash para makuha mo siya. Naglakas loob kang magkidnap sa babae ko? Patay ka na. Dr. Sterling, hindi kailangang magmadali. Sakto ang oras. May mga lalaki ako rito. Pakinggan mo lang kung gaano katakot si Bella sa mga lalaki. Hahaha. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Tigil. Babae ko iyan. Kung mawalan siya ng kahit isang buhok, patay kayong lahat. Makinig kayo. Sa ngayon, wala kang leverage para makipagnegosyo sa akin. Sabihin mo sa mga tauhan mo na tumigil. Ngayon din. Garantiyahan ang kaligtasan ni Bella. At makukuha mo ang $1 bilyong. Sabihin mo sa akin ang lokasyon. Papunta na ako. Diretso sa punto, ha? Huwag kang mag-alala. Ang gusto lang namin ay ang pera. Oh, Dr. Sterling, kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, hindi ko magagarantiya na ang babae mo ay mananatiling buo. Sa huli, marami akong mga binata rito na gustong-gusto siyang hawakan. Ha. Ginoong Sterling, dapat ba nating ipaalam sa pulis? Gusto nila na mag-isa akong pumunta. Hindi ko i-risk ang buhay ni Bella. Ihanda ang $1 bilyong na cash sa loob ng 3 minuto. Naipadala na sa kanya ang address. Draco, hindi ka ba nag-aalala na tatawag siya ng pulis? $1 bilyong para sa pantubos. Kahit sino pa ay tatawag na ng pulis. Pero iba, si Lucas. Ang katotohanang nagbabayad siya ay nagpapatunay na ang babaeng ito ay nangangahulugang lahat sa kanya. Hindi siya magre-risk. Hahaha! Ang pagpapataya kay Lucas ng $1 bilyong bilang pantubos. Mukhang nagbunga ang aking pagsusugal. Hanggat buhay ka, siya'y magluluhod, pera sa kamay. Sasabihin ko sa iyo, kukunin muna ako ng kaunting interes. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Tanggalin mo ang kamay mo sa akin. Pigilan siya. Ako ang kukuha sa kanya. Kayong mga basura. Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Pumunta ka sa impyerno. Tumahimik ka sa iyong maruming bibig. Bella, sinira mo ang mukha ko. Inagaw mo ang lahat sa akin. Kapag nakuha ko na ang pera, gagawin kong impyerno ang buhay mo. At magiging maliit na puta ka ng lahat. Draco, Nilakasan mo ng loob na sipain ako, maliit na puta? Naghahanap ka ng gulo? Ginoong Sterling, handa na ang $1 bilyong na cash. Sigurado ka bang ayaw mong sumama ako? Walang susunod sa akin. Tapusin kita ngayong araw. Dahil pinasakit mo ako ng ganito, titikman kita ng husto, baby. Pigilan siya. Pagkatapos ko sa kanya, kayo naman ang magkakasunod. Salamat, amo. Huwag mo akong hawakan. Pera ang gusto mo, di ba? Bibigyan kita ng $10 milyong. $10 milyong? Akala mo tanga ako? $1 bilyong ang ipagpapalit ko para sa kalatuti mong $10 milyong? Huwag mo akong hawakan. Bibigyan na kita ng $10 milyong ngayon din. Kaya kung hindi kita hahawakan, bibigyan mo ako ng $10 milyong? Huwag kang maglalaro. Kung maglalaro ka man lang, papatayin kita. Tapos, itatapon kita sa bahay aliwan. Bigyan mo siya ng telepono. Numero ng account. 7, 4, 1, 2, 2, 5. Bangko ng Lungsod Silangan.
10 milyong piso ang natanggap. Naipasa nga, 5 milyong piso ang nasa account mo. Kapag dumating na ang 1 bilyong pisong iyon, dadalhin kita sa ibang bansa para magpa-plastic surgery. Gagawin kitang pinakamagandang babae sa buong mundo. Draco, ang bait-bait mo sa akin. Nai-transfer na sa iyo ang pera. Tandaan mo ang ipinangako mo sa amin na huwag kaming sasaktan. Nangako akong hindi kita hahawakan. Pero wala akong sinabi tungkol sa sariwang lamang ito. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya! Yung bruhang Ana, hindi ba't kayong dalawa ay magkaibigan? Tamang-tama na makita mo ito, kung paano ang iyong minamahal na kaibigan, ginagamit lang ni Draco. Siyempre, at may buong pila ng mga lalaki na naghihintay para sa kanilang pagkakataon. Wendy, manyak ka. At sa palagay mo sino ang gumawa sa akin na ganito? Ikaw, kung hindi dahil sa bilyong piso ni Lucas na nagpapanatili sa iyo, ang iyong mukha, ang iyong katawan, siguradong nasira na iyon ngayon. 50 milyong piso. Gusto mo ba siyang iligtas? I-transfer mo. Ngayon, 50 milyong piso. Kapag pumasok na ang pera, pakakawalan siya ni Draco. Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga bastardo. Kahit ibigay mo sa kanila ang pera, hindi nila ako pakakawalan. Tumahimik ka! Huwag mo siyang sasaktan. Ibibigay ko sa iyo ang 50 milyong piso. Ana, Ayos lang. Tatay, ano ang inilagay mo sa cellphone ko? Ang pangit. Ito ay isang bagay na ginawa ng tatay mo para sa iyo. Isang safety alarm app. Kung sakaling ikaw ay nasa panganib, pindutin mo lang ang button na ito. Makukuha ko agad ang iyong distress signal at real-time na lokasyon. Gets ko. May alarm system ang phone ko. Nagwawala na talaga sina Wendy at Draco. Kahit dalhin ni Lucas ang pera, wala ring mangyayari. Hindi nila balak tumupad sa pangako nila. Kailangang malaman agad ni tatay na nasa panganib ako. puta! Mag-transfer ka na lang. Anong tagal? Huwag mong isipin na tatawag ng pulis. Buisit. Tumawag ka ng pulis, patay ka. 10 milyong piso ang na-transfer sa iyo. Para makuha ang buong 50 milyong piso, kailangan kong magpalit ng card o ma-freeze ang akin. Mahigpit ang regulasyon ng bangko. Mas ligtas kung hahatiin. Hindi siya maglalakas loob na tumawag ng pulis. I-transfer mo na ngayon. May 30 segundo ka. O pagsisisihan mo. Ang alarm na ginawa ko para kay Bella. O hindi, nasa sapanganib si Bella. Anong lakas ng loob nila na hawakan ng anak ko? Patay sila, mga lalaki. Liligtas natin siya ngayon. Bangko ng Lungsod Silangan. 50 milyong piso ang natanggap. Talagang pumasok nga. Nandyan nga talaga. 60 milyong piso na ngayon. Kaya't nalipat na ang 50 milyong piso? Kaya kami ni Ana ay ligtas na ngayon, di ba? Siyempre naman, sa ngayon, 60 segundo. Wala pa si Lucas dito sa loob ng kalahating oras. Gusto mong hulaan sa loob ng 30 minutong ito kung ilang beses kayong dalawa magkakasiyahan ni na Draco at ng kanyang mga bata. Ha? Kayong mga hayop. Lahat kayo ay mga hayop. Ano naman sa'yo yon? Pakawalan mo siya. Kapag hinawakan mo siya muli, tatapusin ko na to dito mismo. Ang 1 bilyong piso na yon, wala kayong makikitang sentimo. Nangahas kang manakot sa amin? Putulin mo siya. Kapag namatay ka kahit 1 segundo, magdudusa siya ng 30. At kahit sa kamatayan, tandaan mo, ikaw ang naghatid sa kanya sa kapahamakan. Hahaha. Natatakot ka na ngayon? Pigilan mo siya. Gusto kong makita kung ano ang makukuha natin. Bella, nandyan na ako sa loob ng 3 minuto. Huwag kang magpapasugat. Huwag mo akong hawakan. Anak ako ni Ricardo Valenzuela. Nagpadala na ako ng mensahe na ako'y dinukot. Pagdating niya, patay kayong lahat. Draco, anak sa ni Ricardo Valenzuela. Naku, wala na tayo. Nagpapanggap na tagapagmana ha? Araw-araw kang nagro-roleplay kasama ng matandang manyak? Akala mo dahil nakipagtalik ka kay Lucas, tagapagmana ka na? Kinilabutan ako sa'yo. Kung tatay mo si Ricardo Valenzuela, kahit kunin ko ang pera ni Lucas, hindi ako makakatakas sa Lungsod Silangan. Ako talaga ang anak ni Ricardo Valenzuela. Sumusumpa ako.
Kung hindi, 60 milyong piso. Paano ko ibibigay sa'yo ng ganun-ganun lang? Draco, napakayaman ni Lucas. Anong kakaiba kung bibigyan niya ito ng perang panggastos? Pero Draco, hindi ka pa nakakapag-roleplay, di ba? Ayaw mo subukan? Kapag mas mahal ang role, mas masaya. Siyempre gusto kong subukan. Ha ha ha. Draco, gusto rin ng mga bata matikman ang sinasabi nitong tagapagmana. Ano ba ang nagmamadali? Marami pa naman. Pigilan mo siya! Pakawalan mo siya. Hahaha. Masaya si Draco sa kaibigan mo. Buong araw akong nagpipigil. Tulungan kita. Mag-relax ka. Ha ha ha. Pakawalan mo siya. Gusto mong maglaro? Makikipaglaro ako sa'yo. Wala sa inyong dalawa ang makakaalis dito ngayon. Draco, patay ka. Bella, Lucas? Lucas, muntik mo na akong mabangga. Nasaan ang pera? mas marami sila kaysa sa atin. Hindi sulit ang makipaglaban ngayon. Nasa kotse ang pera. Draco, totoo ang pera. Hoy, baby, $1 bilyong. Mayaman na tayo. Hahaha, mayaman na tayo. Haha, atin na ang pera. Pwede na ba tayong umalis? Siyempre, Tara na. mag-aalisan ka sa susunod mong buhay? Sa susunod mong buhay, baka. Lucas, huwag! Draco, gusto mong patayin ang hostage? Patayin ang hostage? Eksakto. Lucas, naalala mo pa ba ang mukha kong ito? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Lahat, dahil sa iyo. Karapat-dapat kang mamatay, pati si Bella. At higit pa, wala ka ng silbi. At dinala mo pa ang lahat ng perang ito. Ha 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 ha. Dr. Sterling, Ginoong Sterling, ang pagbagsak ng makapangyarihan. Ah, Lucas, Pigilan siya. Draco, huwag mo siyang hawakan o magdudusa ka. Ha ha ha! Mga kahihinatnan, wala na akong mawawala pa. Nagwakas na ganito, wasak na wasak. Lahat, dahil sa'yo. Dahil ipinagkait mo sa akin ang lahat. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ko ibabalik ang sitwasyon. Bugbugin siya. tigilan mo na siya. Tigil. Pakiusap. Bella, huwag mo siyang pakiusapan. Ang bango niya, Dr. Sterling. Kukunin ko ang babae mo rito mismo, sa harap mo. Ha ha ha! Draco, huwag mong subukang hawakan siya. Papatayin kita. Sumpa ko. Itabi mo ang mga banta mong iyan, Dr. Sterling. Ang tanging dahilan kung bakit kita nirerespeto ay para sa negosyo. Pero dahil wala ka nang iniwan sa akin, ang magarbong titulo mo ay wala nang halaga sa akin ngayon. Binabanta mo ako? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na banta. Nagbabanta ka sa akin? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang halaga nito. Lucas, Hahaha. Nakita mo yon? Yan ang mangyayari kapag kinontra mo ako. Draco, magbabayad ka ng kapalit sa ginawa mo ngayon. Oo, talaga? Ganda. Dahil mahal na mahal ka ng iyong mahal na Lucas, papanoorin ko siya habang ikaw ay inaapi. Draco, bastos ka. Papatayin kita. Lumalaban ka pa rin, ha? Ah, Lucas. Mamamatay kang masahol. Masahol na kamatayan? Mula nang sirain mo ang kumpanya ko at subukang ipasok ako sa bilangguan at ginahasa ang babae ko, doon pa lang, nararapat na sayo ang lahat ng ito. Draco, panahon na para magdiwang. 1 bilyon at 60 milyong piso. Gaano katagal yan magtatagal sa atin? Si Terra. Tagay tayo para sa tagumpay. Mga lalaki, ang tagay para sa tagumpay
ay ininom ng ganito. Hindi. Ha 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 ha. Ang mahal kong anak na babae ay hindi dapat mapahamak kahit kay Titing. Gaano pa katagal? Tagapangulo, 10 minuto pa. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Dumating ka roon, sa loob ng 3 minuto. Opo. Aray. Nakikita mo ba ang iyong mahal na Lucas na labis na nasasaktan para sa'yo? Nakita mo yon? Sayang naman ang pagdurugo. Hayaan mo akong pumunta at disimpektahan yon para sa kanya, okay? Draco, manyak ka! Atakin mo siya pataas. Hoy dyan, maliit na ganda. Saksakin mo siya, ngayon na. Sa bawat segundo na iyong aaksayahin, ang iyong kaibigan dito ay mawawalan ng isa pang piraso ng damit. Gawin mo yan! Pakawalan mo siya. Ngayon na. Bella, gawin mo ang sinasabi niya. Hindi kita sisishin para doon. Hindi, wag! Ang kahabag-habag na talunan. Wala ka bang lakas ng loob na saksakin ng isang tao? Ay, Lucas! Sinira mo ang mukha ko. Susugatan kita ng isang beses. At pagkatapos ay magiging pantay na tayo. Hehehe, halika rito. May oras ka pang mag-alala sa kanya? Draco. Hindi ako mamamatay ngayong araw. Sinusumpa ko, papagbayarin kita sa dugo mo. Ganyan na ang kalagayan mo. Buhay ka pa rin? Kung ganoon, ihahatid kita diretsyong sa impyerno. Huwag. Pakawalan mo lang si Lucas. Gagawin ko ang lahat, kahit ano ang gusto mo. Oh, talaga? Mabuti. Kung ganoon, ikaw, dito mismo sa harap ng lahat. Maghubad ka. Hoy, hindi. Ang maliit na ganda mo rito ay hindi rin makakatago. Hindi pa ako nakakita ng 2 babae na maghubad ng magkasama. Ha ha ha. Pakawalan mo si Ana. Walang kasalanan si Ana. Siya. Dahil binigyan mo ako ng 1 bilyon at 60 milyong piso, magpapakita ako ng konting awa. Ikaw na lang ang maghubad. Ha 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 ha. Maghubad ka. Sige na, maghubad ka. Bella, Maghubad ka na ngayon. Bella, huwag. Ito na, pumasok kayo dyan. Opo, sir. Hubarin mo ang damit mo. Ituloy mo. Hubarin mo lahat. Sige na, hubarin mo na. Bella, huwag mong gawin yan. Lucas, pakiusap. Paparating na ang tatay ko. Ililigtas niya tayo. Ililigtas ka ng tatay mo? Tigilan mo ang panaginip mo. Wala sa inyong makakaalis dito ng buhay ngayong araw. Ang pagpapahirap sa inyo ay para lang maging mas masakit ang inyong kamatayan. Nakakapanghina. Hahaha. Kung may gusto kayo sa isang tao, sa akin na lang, huwag ninyong hawakan siya. Anak siya ni Ricardo Valenzuela. Hahabulin kayo ni Ricardo Valenzuela hanggang sa dulo ng mundo. Lucas, tigilan mo ako sa pagsisinungaling. Sinabi sa akin ni Bella ang lahat. Magkasabwat kayong dalawa mula pa sa simula? Tama. Draco. Akala mo ba ay papel lang ang 1 bilyong piso na cash? Kung hindi siya ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Valenzuela, bakit ko pa dadalahin ang 1 bilyong piso para tubusin siya? Ikaw, mabahong bruha. Pinag-away mo ako kay Ricardo Valenzuela mismo. Ano pa ang itinatago mo sa akin? Draco, makinig ka. Baka nga anak siya ni Ricardo Valenzuela. Eh ano naman? Kung pakakawalan natin sila, patay tayo. Patayin natin sila at walang makakaalam kailanman. Kunin natin ang pera at umalis na tayo sa gusaling ito. Hindi tayo maaabot ni Ricardo Valenzuela. Draco, kung maglakas loob kang hawakan si Bella, hahabulin ka ni Ricardo Valenzuela. Sigurado ako diyan. Nasa ganitong kalagayan ka dahil sa kanya. Punyeta ka. Tumahimik ka. Huwag mong subukang pag-awayin kami. Nasa sulok na ako ngayon at kasalanan mo lahat ito. Kung ganoon ang sitwasyon, edi patay kayong lahat. Tumigil ka dyan.
Tumigil ka. Ginoong Valenzuela, Tagapangulo Valenzuela. Tatay, bakit ang tagal mo? Anak, ikaw ang lahat sa akin. Dumiretso ako rito nang makatanggap ako ng mobile alarm mo. Buti na lang at nakarating ako sa tamang oras. Mobile alarm? Noon, naglagay ako ng tracking chip sa cellphone ni Bella. Ang lakas ng loob mo, bata. Nagpunta ka ng mag-isa sa pugad ng mga tulisan. Sabi nila, Kung may kasama ako, baka patayin nila ang bihag. Hindi ko kayang magsugal. mabuti. Alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Kayong mga aso. Ang kapal ng mukha ninyong hawakan. Ang anak ni Ricardo Valenzuela. Gusto kong durugin ang bawat buto sa katawan nila. Dalhin ninyo sila sa bilangguan. Sa buong buhay ninyo, mabubulok kayo sa bilangguan gaya ng mga asong inyong mga uri. Opo, sir. Hindi! Tagapangulo, pakiusap. Mga ginang at ginoo, tingnan ninyo sa likod. Magbigay pugay tayo sa bagong kasal.